Tayo una upang ipahayag yung kabutihan ni Lord, mga ginawa ng Diyos sa kanyang buhay sa nakalipas na isang linggo. Amen! Sino po nang tatayo? Si Ate Lord. Palakpakan natin po ang Panginoon. Good morning po sa lahat. Salamat kay Lord na may problem ang siyempre, hindi natin iniisip yun. Kasi may God tayo, di ba? Si Kuya Aga kahapon, pa-check up ni Ernesto, kailangan na naman ng opera sa mata niya. Sabi ko, Lord, alam mo yan? Ikaw na mag-provide ng lahat ng bagay na kailangan namin. Basta kami maglingkod sa Panginoon. Alam nyo, sa totoo lang, ako dati, lagi akong backslide, ganun. Pero hindi pala pinahintulot ni Lord eh. Kasi kahit backslide ka, ang puso mo, pag nandun na kay Lord, hindi talaga mawawala. Kahit saan ka pupuntang lugar, naisip mo talaga siya. Kasi dito ka nang gagaling eh. Parang dito ang binago ang buhay ko talaga noon. Kasi grabe talaga noon ang pagsubok sa buhay namin. Lagi lang kami, isi-share ko na lang ulit dati ko, pastora. Mokmok lang kami ng mokmok. Tapos may problema ako. Nasa bahay lang, walang hindi pala dapat ihayag mo kay Lord. Kaya papuri pasalamat din ako kay Lord kasi gusto ko maglingkod talaga sa Kanya eh. Salamat ako kay Lord. Sama pa rin ako sa kanila kahit minsan mas lalo na akong sa gawain. Ako'y basta gawain. Masipag na akong lakad. Basta gusto ko lumakad-lakad. Kasi hindi pala kailangan hadlang. Hindi dapat ihadlang ang mga lakad natin ng ibang bagay. Kung hindi parang importante, unahin natin si God. Kasi maganda talaga sa Panginoon tayo. Kasi nandun ang faith natin. At saka ang pananampalataya natin sa Panginoon. Habag na habag ako sa puso ko talaga. Pasaya ako lagi kung naglilingkod tayo sa Diyos. Ayun lang po ang pasalamat ko kay God. Purihin ng Diyos. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Amen. Next, meron pa po. Ayan, si Aisa Irene. First time yan. Ayan, nagpapasalamat po ako kay Lord sa kabutihan niya sa buhay. Yun nga po, graduate ko lang nung Tapos meron po sa speaker dun sa graduation namin, meron po siyang sinabi na yung success daw po, hindi lang siya na measure dun sa mga achievements, sa mga medals, or sa mga awards na nakukuha mo. Na-measure din daw siya kung meron kang Jesus sa buhay mo, kung kilala mo si Jesus, tapos meron kang Jesus na pinagkakatiwalaan. Nagpapasalamat ako kay Lord kasi sa pag-aaral ko, sinamahan niya ako simulat sa una hanggang sa huli. Hindi pa man tapos, pero alam kong sa susunod pa din, sasamahan niya pa din ako. Salamat sa kabutihan ng Diyos. Kahit mahirap, nandun siya. Siyempre kapag pinanghihinaan ka ng loob, may Lord tayo na pinagkakatiwalaan at alam natin may plano siya para sa atin. Yan lang po, to God be all the glory. Thank you, Lord. So, meron pa daw, Teacher Annie. Na-inspire kasi ako kay Ate Merly. Gusto ko rin pag ganun. Ayan, magti-thank you po ako kay Lord kasi ito pong week na to ay naganap po yung Daily Vacation Bible School at sa kabutihan po ng Panginoon, nagamit po yung aming tahanan na kahit hindi pa po siya tapos ay napagkasya po namin yung 31 na bata at salamat po kay Teacher Shana sa mga nagtulong po. Napakabuti ng Panginoon kasi hinayaan niya yung munting naming tahanan ay magamit sa gawain ng Panginoon. Nakakatuwa po kasi yung bahay po namin na kapag Monday to Friday wala po kasing tao nun lagi. So parang nakakatuwa na kahit paano nagulo siya. Tapos yung mga bata po kahapon, Teacher, Ma'am Annie, babalik pa po ba sila bukas? Hinahanap na po yung mga teacher, na-miss na po yata yung mga teacher. Tapos sabi, ang saya-saya po yung maliit na bata. Sabi niya, ang saya-saya po kasi. Sabi ko, sige next year, babalik sila, aaten uli sila. Ay, aaten uli kayo. Yung pong
bata na yon ay yung pong mga anak na po ng na-DBBS na din po dati. Opo, sila na po yung next generation. Kaya po, magkakamukha. At isa pa pong pinagpapasalamat ko sa Panginoon ay naimbitahan po kami sa gawain po ni Pastor Tops. Na kung saan po, naisama ko po si Jay. Tuwang-tuwa po yung puso ko na nakipagkwentuhan po si Jay doon sa mga katatayan. Opo, so at least kahit papano po, unti-unti na po siya. Kahit hindi naman po sobra-sobrang pero at least po, nababakuran na siya ng mga lingkod ng Panginoon na mga kalalakihan. So, gusto talagang pinagpapasalamat ko kay Lord na nakikilala niya na yung men of God, kahit pa paano nababakuran na siya. So, paunti-unti po. And I'm praying po kay Lord na paunti-unti. Kaya po, sobra po ako nagtithank you kay Lord at sa buhay po ng mga tatay na nakasama ni Jadon at sa buhay po ni Kuya Mary. Kasi siya po yung unang nakakwentuhan ni Kuya Jadon. Kaya thank you kay Lord sa Diyos po ang papinyakas. Amen. In His time. Ayan. Puri ng Panginoon. Yung mga kalalaki, dumadami na sila no? Pag nagsama-sama sila, hindi sila maawa. Masakit pa katawan nyo. Yung mga malalaki dyan na basketball, naalog ba yung mga katawan nyo? Hindi sila maawa. Sinundo na ni Pastor Edith. Sinundo na mga asawa no? Sabi namin, pakita na kayo doon para makauwi na tayo. Aba, hindi nakabalik. Yung pala, nag-enjoy din manood. Ay, teka, ito si Pastor Edith. Di pa kayo titigil? Why, tumigil na sila lahat. Ginabi na po, no? Sa kanila pong fellowship at basketball nga po kanilang ginawa. Salamat sa Panginoon. Talagang nag-enjoy naman po yung bawat isa, mga tatay, sa kanila pong cell group. Puri ng Panginoon. At salamat sa Panginoon sa 5 araw na Vacation Bible School. Salamat kay Lord, may mga bata uli na tayo dinala sa Panginoon, nilapit sa Panginoon, nataniman ng salita ng Diyos. At naging masaya, isa lahat naging successful po ang ating Vacation Bible School sa tulong po ng bawat teachers at isa lahat sa mga ginamit ni Lord sa mga pinansyal, no, na tunay na pakabuti ng Panginoon sa mga pakain everyday. Yan, sarap. May mga pa-Jollibee pa po na merienda. Salamat sa Panginoon. Wala nang dating luto-luto champurado, gamalangas eh. No? So, salamat sa Panginoon. Di man tayo nakapagluto araw-araw, pero sa last day, Jollibee yung kanilang pagkain. Higit pa po sa sarap na spaghetti Jollibee yung kinain nila. Siyempre, may Jollibee burger. Puri ng Panginoon. No? Salamat sa Panginoon sa kanyang pagtustos sa lahat po ng pangailangan. Puri ng Diyos sa kanyang papuri. Pasalamat. So, wala na po. Meron pa ba? Ayun. Si Shelo. Uli. Salamat sa Panginoon. Hello po, magandang umaga po. Pasensya na po kung na-late po kasi na-late ang gising. Nagpupuri at nagpapasalamat lang po ako sa goodness na pinaramdam po sa akin ni Lord kanina, papunta ko dito sa church. Kasi po pagdating ko po nung sakay ng jeep, bago pa lang po yung jeep so wala pa pong tao. So doon pa lang po sa time na yun, nag-worry na po ako na baka po malate ako kasi nakakaya naman po pag na-late po, diba? Then nag-pray po ako kay Lord na sana po kahit konting tao lang, para po makaalis na po ako, makapunta po ako ng church. Then mga maya-maya po, nagulat po ako, sunod-sunod na po yung mga tao na nagsidating. And ayun lang po, nagpapasalamat lang po kay Lord na kahit po sa simpleng mga ganong bagay, is naririnig niyo po yung prayer ko. Na tinutulungan niyo po ako sa lahat po ng sitwasyon, kahit po sa gano'n na nag-worry po ako na baka malate ako, tinulungan niya po at pinatunayan niya po na nandyan lang po siya sa tabi ko. Amen. Wala na po. Meron pa. Wala na talaga. Sige, kung wala na po, muli ating pakinggan ang mensahe ng Panginoon. Muli. Hindi lang pakinggan, maunawaan natin. Magamit natin po sa ating araw-araw na buhay ang bawat salita ng Diyos na naririnig natin
tuwing araw po ng Sunday sa ating pong pananambahan sa Panginoon. At muli, ating ito ng ating puso't isip habang tayo nakikinig po ng salita ng Diyos, mensahe ng Panginoon. Nadadalhin po sa atin ng ating senior pastor. Tawagin ko po si Pastor Rolly Antonio. Isang malakas na palakpak para sa ating Diyos. Amen. Thank you, Pastor Vivian. Kalakpakan po natin ang Diyos sa buhay ng Pastor Vivian. Pastor Oli, ang gamit dito sa inyo. God is good? Wow, ay iba talaga dito. Grabe. Say by God is good all the time. And all the time, God is good. Pero talagang grabe. At talagang grabe at grabe ang nagtitiwala sa Diyos, makakaranas ng kabutihan ng Panginoon. Because God is good. Amen? God is good. Amen? Napakabuti ng Diyos. When we say God, G-O-D, nagiging G-O-O-D. Good. Kaya lahat na nakaranas ng kabutihan ng Diyos, say Amen. Lahat na may tagumpay, say Amen. Lahat na may katiyakan na siya iligtas, say Amen. Lahat na may problema, say Amen. Kala ko, hindi Amen eh. And may problema, walang problema, praise the Lord. Hindi ka nga. Sapagkat ng iba, ay pag wala ng problema, 6 feet below the ground. Pero hindi. 6 feet below the ground, pag walang Jesus at namatay, naku, laki ng problema nun. Sapagkat sasalubungin siya doon sa dako na walang aircon. No? Naglalagablad ang apoy. Purihin ang Panginoon sa sandaling ito at ako'y nagagalak sapagkat nandito naman uli ako na talaga papasok pa lamang ako dito sa Beverly. Ay, alam ko na ang presensya ng Diyos. No? Parang isa nating architect na kinukwento sa inyo na akin nakasama na pinagtrabaho dyan natin dito noon. Talaga namang dyan pa lamang sa dahong yan, hindi na mapigil yung kanyang kalooban na tumangi sa pagburi sa Diyos. Kaya takbo agad siya, basta sabayan ninyo, kahit ko yan. At makita niya, ito ba yun? Punta sa kwarto at lumumod at siya nagpupuri na agad sa Panginoon. Kasi siya ay worshiper ng Pasig, taga JIL. Arkitekto siya. So, nagamit siya ng Panginoon dito sa atin. At ang lakas na kanyang discernment. At sa kanya narinig yung, sa anak niya daw, ang laging prayer niya, Lord, I pray that my children will excel 100 times to their contemporaries. That they may know that their God is a powerful God that loved them. So yun, mag-excel 100 times. Aba, totoo nga. Napabalita ko anak niya, wow, hindi man nasa first honor, hindi nawawala doon sa honor roll. And this is the promise of the Lord sa atin, di ba? Hindi ka gagawing buntok. Ikaw ay ulo. Amen? At kung di ka man ulo, nasa gitna, kailangan di ka na magiging kulela. O sa parang lowest. Kundi, ang nagtitiwala sa Panginoon, nakikinig sa Diyos at umaasa, magtatamo ng lingap at pagpapala ng Diyos. Sino mo katabi mo? Sabihin mo sa kanya muli, kaya ka ganyan. Kaya ka ganyan. Anong ganyan? Nagtitiwala ba siya sa Panginoon? Nagtitiwala sa Panginoon, ganyan siya, kaganda. Ganyan kaganda ang buhay niya sa Diyos. Kaya sabihin mo sa katabi mo muli, kaya ka ganyan kaganda. Kapogi. No? Yung wala kay Jesus, ang dami ko na nakita, ay 18, 20 years old pa lang, pag titignan mo na, parang ng 60 at 80, ano? Pero yung may Jesus, wow, 50 na, pero parang 20 pa lamang. Tingnan mo, katabi mo. Kaya ka ganyan dahil kay Jesus. Amen? Kasi puno-puno ng problema, hindi alam kung ano gagawin.
Ang mga anak ng Diyos, binabasa ang Biblia, alam ang salita ng Diyos, kaya alam niya, mas malaki ang Diyos niya kaysa problema niya. Sinabi ng Diyos casting all your cares upon Him, for He cared for us. Ilagak niyo ang inyong lahat ng kabalisahan sa Panginoon dahil nagmamalasakit siya at nagmamahal sa atin. Kaya tanong ko, may problema ba kayo? Nasaan ang problema niyo? Nailagak niyo na ba sa Panginoon? Binigyan niyo na sa Panginoon? Don't look to the bigness of your problem. Look to the bigness of your God. Napakalaki ng Diyos natin. Kaya minsan yung bata kausap yung nanay niya, sabi nga lungkot na lungkot, problema, walang pambayad sa matrikula, walang pambayad sa kuryente. No? Lumapit yung anak niya, kasi itong anak niya, natuturuan niya noon tungkol kay Jesus, tungkol sa mga bagay ng katotohanan. Lapit siya, nalulungkot yung nanay, mami niya. Paglapit ng anak, Mami, sino mas malaki? Si Jesus o problema mo? Nabuhayan yung nanay. Oo nga naman, siya nagtutulong sa anak siya nagmumukmuk din sa tabi. No? At ninanamnam yung problema. Mas maganda, sabi nga nung aking magkasal sa Bicol noon, sa Catanduanes, tama, right? Na po natutunan yung kung ika'y tinutukso, itaas ang kamay at magpuri. Hallelujah kailanman. Huwag pabayaan, diablo'y humadlang. Kung ika'y tinutukso, itaas ang kamay at magpuri. Hallelujah kailanman. Kaya pag tinutukso ka, nalulungkot ka ng kaaway, at pinaisip sa mga problema mo, itaas ang kamay at magpuri. Kumawit ng awitin na kailangan sa Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan. Di ba? Sarap pag umaawit sa Panginoon. Kung alam mo lamang, yung awitin natin na talagang walang kamatayang awit. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Totoo ba? Di ba? Nagpapaalala din sa atin sa Panginoon. At makita nyo, katulad ni Haring Saul, namumroblema siya hanggang pasukan ng isang spirito. Pero pag inawitan ni David, nung di pa siya hari, bata pa lang, pinatawag si David sa kaharian at dala yung kanyang heart. Inawitan si Haring Saul. Ang masamang spirito lumalabas. Kaya pagka ikay pinalulungkot ng kaaway, tinutukso ka, magpuri ka sa Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Salamat po sa mapakasayang awitan. Talaga namang blessed na blessed tayo at blessed na blessed lalo ang Panginoon. Very anointed. May pahid ng langis na kapangyarihan ba ng Espiritu Santo. Kaya hapon, umaga pa lang, alas 10, ilang minuto na lang pala ako, no? Ilang minuto ba? Pagkatapos atay lang, 20 oras yun. Pero yan ang sikreto, kaya pinagpapala ako ng Diyos nasarap ako pag-word of God Kahit bata pa lang ako noon, na mag-aral seminary, lalo na. Sisimulan namin alas 8 ng umaga hanggang alas 3 na madaling araw, wala nang tigil yung aking professor. Nag-isa lang siya Dapat tatlo sila May music, tapos isa ay sa masteral, itong aking doctorate na magturo, Kabisado Bible, walking Bible siya. Tagal niya sa Taytay, Reverend Edelberto Medina. Talagang pagka-Word of God, pag-usapan, dapat nag-i-enjoy tayo. Because the Word of God is quick and powerful. Buhay at makapangyarihan sa salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos, walang iba kundi si Jesus. Kaya may 3 forms of the words of God. 3 forms of the words of God. Tatlong anyo ng salita ng Diyos. Una, the written word. Yung Biblia. Spoken word. Sinalita mo na wala pa yung Biblia. Sinalita mo muna, let there be light. And there was light.
Madilim ang daigdig nun. Wala pang planeta. Wala pang lupa. Pero sinabi nun, let there be light. Ba? Sa power ng word of Jesus, nagkaliwanag. At lahat na yun, ng mga sinulta ni Jesus, kinuwento niya, nasulat sa Biblia. At merong buhay na salita, the living word. Who is the living word? John 1:14. And the word became flesh and dwelt among us, and we beheld his glory. The glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth. At sa salita, nagkatawang tao. Tumahan sa gitna natin. Nakita natin ang kanyang pagtiyan. Puspos ng biyaya at katotohanan. Sino yun? Hello, si Jesus. Kaya may living word si Jesus. May written word ng Bible. May spoken word, yung mga inusan niya na salita. Lahat ng yun ay makapangyarihan. Sagat si Jesus ay makapangyarihan. Walang imposible sa kanya. Kaya pagka binabasa mo ang Bible at may promises, may pangako sa salita ng Diyos, di ba may karamdaman ka, may sakit ka, kapatid, claim mo ang promise ni Jesus sa kanyang word. Hindi siya nagbubulaan, hindi siya nagsisinungaling. May palabra din si Jesus. Pag sinabi ni Jesus, gagawin niya. Kaya sabi niya, kung may karamdaman ka, Isaiah 53, verses 4 and 5, sa latay ni tinanong ni Jesus, may kagati niya. Do you believe? Even cancer, naranasan namin. Ang aking asawa si Pastor Aida, cancer. Hindi wala sa kamay, nasa lalamunan. No? E purihin ng Panginoon through the power of the Word of God, through Jesus Christ. Sa pananampalataya po niya, pinagaling siya ng Diyos. 1988 kayo. Ngayon, buhay na buhay pa siya. When we say cancer, mamaya bukas, isang buwan, isang taon, patay ka na. Pero siya, 1988 pa, binubuhay siya ng Panginoon. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. Kaya pag sinusunod mo, wow! Lalo kang magiging masipag sa paglilingkod sa Panginoon. And this is the message of the Lord to us this morning. Masipag o magpakasipag at maglingkod sa Panginoon. Magpakasipag at maglingkod sa Panginoon. Nagagalak tayo sa Diyos sapagkat nakilala natin siya. Sino nagagalak nakilala niya ang Panginoon? Amen. Matanda na makakilala sa Panginoon, no? Kaya man, matanda na tayo, may panahon pa para tayo maglingkod sa Kanya at magpakasipag sa Panginoon. Ang ating text ay masumpungan sa 1 Pedro, talatang 4 hanggang 10. Talatang, kapitulo 4, talatang 10 hanggang 11. Ayan. Aking babasahin. Ayan yung aking paglingkod po sa inyo. Ang sabi dito, bilang mabuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo ang kakayahang tinanggap ninyo sa ikakapakinabang ng lahat. Ikaw ba'y tagapangaral? Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Ikaw ba'y tagapaglingkod? Gamitin mo sa paglingkod ng lakas na kaloob sa iyo ng Diyos. Upang sa lahat ng bagay, siya'y papurihan sa magitan ng Kristo. Sa Kanya ang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Let's pray for a moment, our God. We thank you so much again for this time and opportunity to gather together in your name. And we believe, O God, you promised to gather in your name. You are in the midst of them. Nasa kalagitnaan ka namin. Sa pagdalawa lamang magtipos na kilang pangalan mo, lumalagay ka, bumimisita ka, Panginoon. And this is our privilege, O God, to receive anointing, to receive power, to receive healing, to receive miracle, to receive blessing upon blessing, and grace upon grace. And even victory and success, O Lord, belongs to us because you are with us. Kaya aming sasamandaling pagkakataon ito, Panginoon, na ikaw po, O Diyos, ay mabigyan ng kapurihan kalbian, karangalan, at yung magkagawin, Panginoon, sa iyong kagalakan, makamtan na po namin ang kalakasan. Because the Word of God says, the joy of the Lord is our strength. Ang kagalakan ng Panginoon ay aming kalakasan. Kaya kung may karamdaman,
pagagalingin po, Panginoon. Kung aming bulsa ay may sakit, pagagalingin mo, Panginoon. Kung aming relasyon may sakit, pagagalingin mo, Panginoon. At patuloy kayo mag-enjoy sa iyong presensya sa umagang ito. Kaya sa ipo namin, pinagkakatiwala sa daling ito, mag-usap ka po at magsalita sa buhay puso ng iyong mga anak. Hayaan mo po kami matuto sa iyo sa pagkatunay. Pagka kami natuto, Panginoon, walang magagawa ang nagbabalak na masamang kaaway sa aming buhay, O Diyos, sapagkat nababatid namin, ikaw pa rin ang makikipagbaka laban sa amin. Kaya di pa nagsisimula ang laban sa amin ang tagumpay, sapagkat nasa pangin kami ni Kristo, nagtagumpay na para sa amin. Kaya sa iyo papuri, sa iyo pagsamba, sa amin po, Panginoon, ang banal mo presensya. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen! God bless us. Amen. Kasabihin ko sana ay magpakasipag tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Dito nagtatapos ang mensahe ng Diyos. Amen. Tayo manalangin. Because the title pa lamang ng aking pinag-aaralan to, mensahe na, di ba? Magpakasipag at magpakatatag tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Aba, purihin ng Panginoon, talata pa lamang po, at yung pa lamang po pamagat ng ating mensahe, ay isang masarap na mensahe na pwede na nga po tayo magkahiwa-hiwalay, pero napakasarap pa rin na ating namnamin ang mensahe ito ng Panginoon. Sapagkat sabi nga natin, ang kanyang salita, buhay at makapangyarihan. Kamusta po? Binabasa ba natin ang Biblia? Opo. Nabasa ko na po. Doon sa unang pahina, Biblia. Pero, ibig sabihin, from Genesis to Revelation. Diba? Genesis, Exodus, Leviticus, Number, Deuteronomy. Diba? Susunod ay Joshua, ayan, Numbers, etc. Sunod-sunod. At sa Matthew, sa New Testament, Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, sunod-sunod dapat po, Galatians, Ephesians, Philippians, hanggang sa dulo, hanggang sa Revelation. Sino po nakabasa na ng kabugbog Biblia? Wala pa. As ang ating CBI, nag-graduate na. Si Ate Flor. Sapagkat assignment nila yun sa ating Bible School. Kaya ang mga pala, I'm challenging you this coming June ay dito po nakikusap ako na Pastora Vivian, tapos sa akin nga pala, at Pastor Edith, 2 o 3 Bible School na ang ating gagawin. Bible Seminary. Ang seminary ang magagano sa Pateros, sa Pasig, magtatayo daw si Pastora Vivian, at si Pastora Oleng, at ating kapatid si Sister Ate Babes. At sabi ko dito, kasi may kapitbahay tayo, Siman, ay ang daming mga taga-Taytay, no? Ay magba-Bible School din po. Bible Seminary. So, dito every once a month, two times a month lang, every Saturday lang. No? Sapagkat alam ko po, isa rin to sa paraan kung bakit po tayo ay talagang binibiyaan ng Diyos at may favor tayo sa Panginoon. Sapagkat nakita ko po yan, noong ako po ay nasa Assemblies of God, tumakat kay Jesus, tapos mga ilang araw, ilang buwan, na bautismo ng Holy Spirit, pagtayo, pastor na, walang formal training. No? Napakasarap, may formal training tayo sa Panginoon. At nakita ko po, yan ang pinagpapala lalo ng Diyos. At pinagtatagumpay ng Diyos sa larangan ng ministeryo. Kaya sa mga nandito, if you have time every second and fourth Saturday, you can enroll to our Calvary Bible Institute. At ang opisina po din nasa Texas, no? Amerika, sa USA. Kaya sa graduate po natin Flor, kasama siya doon. At alam diploma certificate ay magagaling pa po sa Amerika. Kaya may mga professor tayo, mga Amerikano, no? Na nagtuturo din po. Iba't ibang lugar. Meron sa Palawan, meron taga dito sa Cainta, meron taga dito ng Lupa, meron taga Quezon City. Every Saturday, iba't iba po ang teacher natin. At nakita ko po yan, kasama ko si Brother Ellie, yun na noon.
election noon, sinama niya ako nga pangumpanya, blessing, napunta ako sa Bicol, nakita ko sa Cabarines Norte, yung church na yon na pinagtipunan ng mga pastors na aming miniting at pinakain doon. Merong sabi ko pa na bandera, yung palang missionary church. May mga church sila sa ibang bansa. No? Purihin ng Panginoon, sabi ko, gusto ko to. Gusto ng Panginoon to eh. Kasi nakailang Bible school na ako na tinayo sa atin. At napili ko mas maganda to, modular. Yung dati ay, yan ko nakita sa atin sa loob yan. Yung malaking mansyon na nandyan, sekretary ni Marcos nung araw, Secretary of Finance, yan nakatira sa Mendulo. Yung kay Brian Bailey, Zion Bible School. No? Tapos, ano ko po yung isa na adapt ko naman, galing naman po ng Hong Kong. Tumawid kami ng Hong Kong, ano yun? Motorboat na ginamit namin. Namin Bible School, nadala ko na rin uli yun. Macau. No? Sa Macau. Dinala ko din po dito, gamit sa Macau na Bible School, nagpatuloy. Isang taon. Pero ito po, salamat, nakadalawang batch tayo sapagkat ginagamit tayo ng Diyos, hindi na sa church natin. Even other churches. Pinupuntahan ko yung mga meeting ng mga pastors, i-encourage ko yung mga churches nila to enroll to this church. That's why we are ministering to the body of Christ. At alam nyo, pag-minister ka pa lang sa church, napakalaking blessing na. At mag-minister sa body of Christ, sa kingdom of God, ay lalo higit na napakagaling. Sali po tayo. Hello. Sali ba kayo? Sinasali ko kayo, unang panalangin, at mag-participate kayo. Okay. Sabi po sa 1 Pedro 4:11 ganito. Bilang mabuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo ang kakayahang tinanggap ninyo sa ikapakinabang ng lahat. Ikaw ba'y tagapangaral? Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Ikaw ba'y tagapaglingkod? Gamitin mo sa paglingkod ng lakas na kaloob sa iyo ng Diyos upang sa lahat ng bagay siya'y papurihan sa pagitan ng Kristo. Sa kanyang kapangyarihan at karangalan magpakialanman. Minsan daw po, meron nabasa nga slogan sa nating kapatid na isang mangangaral, ang sabi doon nga ay, yung ating talata ngayon at ating titulo, magpakasipag at maglingkod sa lahat ng panahon. Napakaganda, kundi magiging way of life ng bawat Kristiyano, ng bawat sa atin. At para po ito maangkin natin na sarili nating slogan, kailangan sagutin po natin ang mga sumusunod na tanong. May kakayahan ba ako para maglingkod? Una. Pangalawa, paano ka dapat maglingkod? Pangatlo, sino ang dapat ko paglingkuran? Mga kapatid, ang mga tanong na ito, sinasagot ng unang Pedro, Kapitulo 4, talatang 11. Isasahin po natin ang mga katotohanan nila naman talatang ito. Una, lahat ng tao'y binigyan ng Diyos ng tanging kakayahan. Naniwala po ba kayo? Ikaw, ako, tayong lahat ay may kakayahan. Maraming salita nga ginamit para sa kakayahang kaloob ng Diyos. Sa Ingles, I give, talent, grace, or charisma. Ilan lamang ang mga ito? Bawat tao ay isang bungkos ng kakayahan. Ikaw, pinagkalooban ka ng Diyos, hindi lamang isang kakayahan. Sapagkat ikaw nga ay bungkos ng kakayahan. You are a bundle of potentialities. Kapag susukatin mo, kapatid, ay isang tao, sukatin mo siya, hindi lamang sa kanyang kasalukuyan, kundi sa kanyang mga possibilities. Hindi pwedeng maliitin na sino man, sapagkat di mo nalalaman kung ano ang maaari niyang marating at ano maaari niyang magawa. Naalala ko po tuloy ang kasaysayan ni David at Goliath. Hinahamak, minamaliit, at pinagtatawanan na higante si Goliath ang musmos na si David. Kasi bata, maliit eh.
si Goliath ay almost 9 footers. Kaya sabi sa pag-aaral, baka ito kasama ng Nephilim. Alam yung Nephilim? Yung anak ng Diyos, nag-asawa ng anak ng tao. Kaya noon, maraming higante. Yung mga Nephilim. Kaya nalilipin natin, baka ngayon, may mga Nephilim dito. Baka tabi mo, hahatakin ganyan, balay sa Panginoon. Okay. Si David, talagang hinahamak siya, na musmus kasi si David. Nahamunin siya nito sa isang moral combat. Aba, isang batang paslit, pangalan David, hinamon na isang higante. Walang kamalay-malay na higante, armadong-armado pa naman siya, may isang musmus lamang na walang armas, kundi tirador ang papatay sa kanya. Hinahamak Sapagat sabi ng tatay ni David, anak, halika, nagpapastol Tagapag-alaga ng pastol. Kasi pagka bata na gusto, siya yung utusan doon. Hindi siya nag-alala ng mga tupa. Tinawag ng ama, halika dito anak, dalhan mo ng pagkain ng mga kapatid doon sa palasyo. Hindi niya alam, may labanan. Dala-dala na yung pagkain dala. Ito, bigay mo sa hari. No? Yan ang masarap na ibibigay mo sa hari. Lakad siya, lakad. At lakad ng lakad. Wala naman kasi yung tricycle doon. O wala doon ano ba yung sasakyan niyo dito? Badya. Wala dito badya. Wala doon badya. Lakad lang siya. Aba, lumalapit na siya, minarog siya. Mga duwag na mga Israelita, may Diyos pa naman kayo. Hinahamak yung Diyos niya. May Diyos kayo, ba't walang lumaban sa akin? Malaki. Kapag ka ako'y nilabanan ninyo at natalo ako, magiging alipin ninyo ang lahat ng kasama ko sa bansa nila. Laban sa Israel. Wala. Kinukot siya. Wala palang magagawa Diyos niya Wala palang kayong patama sa Diyos namin Parang ganyan. Hinahamak ang bansang Israel, ang bansa ng Diyos at ang Diyos ni David. Narinig David. Si David po, bata pa na, tinuruan na ng salita ng Diyos. May takot na sa Diyos. Sumusunod sa Panginoon. Naglilingkod sa Panginoon. Sa pagitan ng kanyang paglilingkod bilang pastol ng kanilang pamilya, sa kanilang mga tupa. Aba, habang nag-aalaga ito, dala kanyang harp. Ano yung harp? Yung gitara ng araw? Yung harp? Tama ba? Harp? Yung harps niya? Tumutugtog siya, umaawit siya ng awit yung makalangit sa Panginoon. Kaya, pagka kay worshiper, wow, mananamba ka ng Panginoon. Pag sinabing worshiper, pag sinabing worship, ito yung focus. F-O-C-U-S. Nakapokus, nakatuwa na yung pananaw sa Diyos lamang. Wala kang natatakutan, wala kang pinangangambahan. Nakafocus kay Jesus. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Nakatuwa, nagbuhusan yung kamalayan sa Panginoon Diyos. Kaya ganun kalaki problema, ganun kalaki kalaban, alam mo, sa iyo tagumpay. Sapagat nakatuwa ka lang kay Jesus na alam mo, magagawa ang lahat ng bagay, walang imposible sa Kanya, walang mahirap na bagay sa Kanya. Di ba? Doon nakataon si David. Kasi worshiper siya. Kaya mga worshiper natin, sila yung nag-prepare ng ating heart para sa pagsushoot ng salita ng Diyos. Kaya napaka-selan ng gawain ng mga worshiper ng Panginoon. At yan ang walang tinutokso ng kaaway. Kasi si Satanas, bago si Satanas yan, at ang Diabolos, siya si very good. Lucifer, ang ganda ng pangalan. Sabi ko, hindi na nagkamali. Gusto ko sasabihin sa natin ko, yung pangalan sa akin, Lucifer Kasi pangalan Lucifer, ano yung meaning? Light bearer. Ba, tagapaghatid ng liwanag, hindi nila. Kaso, nagrebelde, kaya from Lucifer, na nagdadaliwanag, naging Diabolos o Diablo, naging Satan na naghahatid ng kadiliman. At what is the realm of darkness?
Ano larangan ng kadiliman? Sin, anxiety, uncertainty, kasalanan, kawalang katiyakan, agam-agam, takot, at pangamba. Yan ang dala ng darkness. Dala ng Satanas yan. Pero kapag kay Lucifer, wow! Ibig sabihin tayo pagdala ng liwanag. Inaalis sa kasalanan, wala sa kasalanan, walang takot, walang pangamba, walang nervyos, sapagkat alam mo, may katiyakan. Sapagkat siya ang liwanag. Who is the light? Jesus is the light of the world. Jesus said, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Jesus, ang ilaw. Kaya kapatid, yun ang kanya pananaw. Buhos na buhos ang kanyang buong kamalayan kay Jesus, kay Yahweh, si David. Kinukot siya ang bansang Israel. Kinukot siya si Yahweh. Aba, nakita niya, walang lumalaban. Nung dumating si David, binigay pagkain sa kanyang kuya, padala ng tatay. Parang gano'n, no? Padala ni ama. Sino yun? Sino yung nangungutya sa ating masa? Sabi ng mga kapatid, huwag kang makialam dito. Hindi, ako lalaban. Ikaw talaga, Isyuso. Yabang mo, umuwi ka na. Ako lalaban, sabi. Sabi, pupunto sakit eh. Umalis si David. Pumunta doon sa kabila at nagtanong, sino ba yan? Ay, si Goliath, mga hamon. Mga hamon, sino daw makatalo sa kanya? Ang buong bansa, bansa nila at mga sundaluhan, mag-ialipin natin. Pero pagka tayo natalo, yung ating champion natalo, tayo maging alipin. Sabi niya, ako lalaban. Umalis siya sa puyo niya, iba yung kinausap niya. O sige, dadalik kita kay Haring Saul. Pati yung Haring Saul, bahag ng buntot. Luwag, ay lumaban. Sapagkat sino ba lalaman? Higante nga naman, ano? Iba yung may pananaw, may mata, ng puso, ay nakatuon sa Diyos. Sabi nga kanina, even how big your problem, or your problems in life, pero hindi yan tinitingnan mo, kundi tinitingnan mo, ay magagawa ng Diyos sa buhay mo. Don't look to the bigness of your problem. Don't look to the bigness of your trials in life. Look to the bigness of your God. Because our God is great. Our God is good. Our God is powerful. Ang Diyos natin ay buhay, makapangyarihan, at magagawa ang lahat ng bagay. Walang imposible sa Kanya. Palakpakan mo, Panginoon. Buhay siya. Alam niyo, purihin ng Panginoon. Dinala siya kay Saul. Mahal na hari, siya po daw lalaban. Pagtingin ng hari, may gatas ka pa sa labi kung lalaban. Di ba parang ganyan sa panahon natin ngayon? Lalaban ka doon, ano kaya-kayanan mo? Sabi niya, mahal na hari, ako po'y may alaga na mga tupa ng aking pamilya, nakawan. Marami po ito. Kapag ka po ito'y naisakmalin ng leon, hinahabol ko po yun sa pangalan ng Jesus. Hinahampas ko po yung leon na yun. At lumakarami sa takbo. Naagaw ko yung kanyang kinagat na tupa. Kapag ka may oso o yena na gusto nga lapay ng aking tupa, kinukuha ang tinador ko at aking siyang tinatamaan at lumalayas sa pangalan ni Yahweh. Kaya mahal na hari, ang higanteng yan, ibinigay na sa atin ng Diyos. Uutasin ko yan at ibibigay sa iyo ang ulo niya. Sabi ng hari, o sige. Takot walang lalaban. Hindi nilaban ng paslim. Inilaban, binihisa ng suot sundalo. May helmet, nilagyan ng breastplate. No, ito yung sinasabi natin kalasag dapat ng mga anak ng Diyos, di ba? Ano yun? Breastplate of salvation. Helmet of salvation, breastplate of righteousness. Tama ba? Shield of faith, sword of the Spirit, belt of truth. Dapat nasa sa atin yan. Pero si David, sa labanan, binihisan niya po, bata pa lang. No? Siguro batang gito kalit ka lang, no? Bihisan mo ng pasundalo gano'n, hindi makalakad. Ba't lalaban? Sabi niya, mahal na hari, hindi ko na kailangan. Kasama ko ang Diyos.
At ako po'y merong bihasa na gamit na panlaban sa mga oso, sa mga leon. Ito pong aking tungkol at ang aking tirador. Sinabi ng hari, ano magagawa niyan? Maliit man to, parang walang magagawa. Pero ang Diyos, malaki ang magagawa. Atin ang tagumpay, mahal na hari. Purihin ng Panginoon. Binayagan siya ng hari. At tapos, pumunta siya sa batis, kumuha siya ng 5 bato na makinis. Nilagay sa kanyang lalagyanan. At ngayon, humarap na siya kay Goliath. Nakakita ni Goliath, sino to? Hindi naman ako aso. Ba't may patpak to? Bakit niya pinagalan dito ng sisiw? Alin mo. At pagkatapos, kinutya si David. At sinabi sa kanya, wala kang magagawa. Patay ang Diyos mo. Ipakakain kita sa lahat ng buitre dito sa parang. Sabi ni Goliath. At pagkatapos, tinakot pa siya. Papatayin kita at dudurugin. Pero hindi natakot ang batang paslit na mayroong Yahweh sa kanyang puso. Nagtitiwala sa Panginoon. Kaya totoo, sabi ni Haring Solomon, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo. Huwag ka mananganan sa iyong sariling kakayanan, kundi sa lahat ng lakad na iyong buhay. Siya yung pagtiwalaan. Ito pakikita niya at ibibigay niya sa iyo ang tagumpay. Sulat niya ng matalinong haring si Solomon, yung anak niya. Trust in the Lord with all your heart and lean not in your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct the path. Itatama niya ang gagawin mo. Kaya kapatid, sa lahat ng gagawin natin, sasagutin tayo sa Panginoon. Magninegosyo ka, tanongin mo muna ang Panginoon kung payag siya. Sumasagot ba ang Panginoon? Yes. Mamaya, baka mabanggit pa at may oras pa ako. Si Samuel, narinig niya ang Panginoon. May direksyon. Kaya kapatid, humarap na si David laban kay Goliath. Kinukutya si David at ang kanyang Diyos. Galit na galit na si David sapagkat pagka tayo ay nakasapanan sa panig ng Panginoon, talagang nagigirib ang ating spirit kapag ang Diyos natin ay hinahamak at kinukutya. Kaya sabi ni David, pagkatapos siyang kutyain, para sinasabi, tumigil ka na. Malaki ka nga. Mas malaking tamaan. Mas malaki. Mas madaling tamaan. Parang ganyan, ano? Di ba? Pagka mas malaki, mas madaling tamaan. Ganun pa na ng David. Kaya ginawa ni David, sabi niya, ikaw ay binigay na sa akin ng Panginoon. Hindi pa nagsimula lamang ito, talo ka na. Talunan ka na. Sapagkat ako ay nasa panig ng Diyos. Uutasin kita sa pangalan ni Yahweh. Naku. Nakutsala mo si Goliath na inis. Siguro namula sa galit. At ginawa ni Goliath, nilulusob si Balayo eh. Takbo. Si Goliath. At gusto niyang patayin at durugin at tirisin si David. Ngunit ano pong nangyari? Sa palagay niyo, paglusot ni para lapitan si David, ano kaya ginawa ng David? Tumakbo? Papalayo? Hindi po. Sapagkat natiwala niya ngayon sa Panginoon, nandoon ang kanyang tapang. Sapagkat sabi nga ng Panginoon, be strong! Sa Joshua chapter 1, be strong and be of good courage. Magpakalakas kayo at magpakatapang na mabuti. At ibibigay sa inyo ang tagumpay. Ibibigay sa inyo ang pinagpala at masaganang buhay. Success and prosperity ibibigay sa inyo, Panginoon. Just be strong and be of good courage. Kaya ito pang talatan natin. Magpakalakas tayo. At huwag tayo maghinawa, huwag maglupay-pay. Sapagkat doon po sa talatang 1 Corinthians 15:58, be steadfast, unmovable, always abounding in the works of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain alone. Be steadfast. Huwag kayong makinan. Huwag kayong makilos. Magpakasipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon. At makikita nyo sa inyong paglilingkod sa Panginoon,
hindi walang kabuluhan. Nakikita ng Diyos ang lahat ng inyong ginagawa, lahat ng inyong pagpapagal, lahat ng inyong sakripisyo, sapagkat yung paglilingkod sa Panginoon, nakapaloob yan ng obedience, pagsunod, humility, pagpapakumbaba, sacrifice, may sakripisyo. When we say, maglingkod sa Panginoon. Kaya sinabi nga po sa John chapter 12:26, if you want to serve me, let him follow me. Ang sino mag-ibig maglingkod sa akin, sumunod sa akin. Susundan natin. Kung saan ako naroon, dapat naroon din siya. Kaya kapatid, si David, nandun ang kanyang pananaw. Naglilingkod siya sa Panginoon. At ang paglilingkod sa Panginoon, dapat sumusunod. Nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Nandun ang pagsunod, nandun ang pagpapakumbaba, may sakripisyo. Alam ko, ilan sa inyo dito, pagod na sa trabaho, sa buong maglinggo, no? At ang sarap na magpahinga sana ngayon. Sunday, sabi nga ng text kahapon, Sunday bukas, pahinga naman mo. Tayo iba, pahinga natin. Remember, sa 11:28 na Matthew, ganun sumusunod, ang sabi doon, come unto me, all ye that labor and heavy laden, magsipalit pa kayo sa akin, kayo lahat na napapagal at bibigat ng luba, at kayo aking pagpapahingin. Come unto me, all ye that labor and heavy laden, and I will give you rest. May pahinga. Ano pahinga? Take my yoke upon you, and learn of me. For my yoke is easy and my burden is light. Kayo ba pahinga? Halika kayo, pagpapahinga ko kayo. Ano pahinga? Pasanin niyo gusto. Yung mapahinga. At mag-aral kayo sa akin, o matuto kayo sa akin. Sabi ng Panginoon, ba magpapahinga pa sa ng krus? Ibig sabihin ng krus doon, yung redemptive cross. Meron tayong responsibility na yung pag dumos ni Jesus, tatrabaho din tayo. Maglilingkod tayo. Ano ba yung redemptive cross? Gusto ng Panginoon maligtas ang maraming tao. Sapagkat marami po ang nasa ilalim at nakukubabawan ng dyablo. Hindi sila maliligtas. Nakatali sila, nakataligalaka sila kasi sa dyablo. Ang dyablo sinusunod nila. Hindi sila maligtas kung hindi sila mananampalataya. Hindi sila mananampalataya kung walang mapapakinggan na salita ng Diyos. Wala silang mapapakinggan kung walang magsasalita. Walang magsasalita kung walang pupunta tahayo. Kamusta po? Humahayok ba kapatid? Wherever you go, that will be your mission field. Kung ikay pupunta sa pisina mo, yan ang mission field mo. Tinahayo ka niya ng Panginoon. Speak the word of God. Pagka diniglar mo ang salita ng Panginoon, kapatid, ang salita ng Diyos, hindi babalik ng walang buhay. Magbabalik loob sila sa Panginoon. At kung di sila magbalik sa Panginoon, nakatatakot. Baka sila ay dumanas naman sa sumpa. Kaya purihin ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, gamit tayo ng Diyos. Maging masipag tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Ang first and foremost sa trabaho natin is to bring harvest of souls. Kaya speak the Word of God. And the Word of God is the one who will transform that person. Hindi tayo. Ang salita ng Diyos ang magbabago sa tao. Alipin ng dyablo. Nasa bisyo, nasa huwego, nasa masamang bagalahan, nasa masamang bagay. Walang mahirap sa Diyos. Bato man ang puso ng tao, kayang palitan ng Diyos ng puso naman na natuturuan at sumusunod sa Kanya. Amen. Ang mahalaga, paggamit tayo at maging masipag tayo sa paglilingkod na maghatid ng mabuting balita sa tayo naroon. Sa eskwelahan, dinala ka ng Panginoon dyan. Sa school, sa opisina, sa trabaho, doon sa poso, naglalaba ka. Ang daming naglalabang nanay. Hello. Anong trabaho mo? Saan pupunta araw-araw? Be an instrument of the Lord. To reverberate, to preach the gospel of the kingdom of God. Iproklama mo. Palingawin mo. Kay Jesus, may kaligtasan. Kay Jesus, may buhay na walang hanggan. Kay Jesus, may kaligtasan, buhay na walang hanggan at kapangyarihan na dumadaig sa lahat ng kapangyarihan. Nasa langit, nasa lupa, nasa ibabang lupa. Preach. Makapangyarihan ang Diyos natin. Nagpapagaling, nagbabago ng buhay. Ang nasa rehabilitation center, nababago.
Alam niyo, rehabilitation center? Dati dito. Nagtuturo ako niya. Ngayon, napunta doon. Sa Bigutan, ang dami. Merong Pasig, merong Mandaluyong, merong Maynila. Pinapasok ko yun. Noong kinag-aaral sa seminary, kasama ko yung mga classmate ko. 3 oras kami nakakulong doon, kasama nila. Habang kami nag-preach. So, wanto sawa. Walang timer. Pero purihin ng Panginoon, magtatapos na ako. Baka tingin sa akin fried chicken eh. Purihin ng Panginoon. At di oras tayo. Kaya salamat sa Panginoon at magyaya tayo. Nagagalak sa Panginoon, nagyaya ako, wow, sumama pa yung ating foreman na gumagawa sa Pasig, si Kuya Arnold, kasama si Kuya Michael, nakasama ko yung kalapakan natin ang Panginoon sa Panginoon. Magkakapos ako doon, sa pumunta lang. Sabi ko nga, yun, naalala ko. We are living the last days of last days. Huling panahon na. Do you believe? Tayo pala abutan ng last days. No? Bagamat ang natin, pre-tribulation, dadagmitin na. Hindi, nandiyan ang tribulation eh. Mid-trib daw. No? Halos nasa kalagitnaan tayo. Isang pagkakamali na natin sa China eh. Baka tayo kapak-kapakan na. O baka yung ilang billion sila eh, no? Jumingil lang tayo. Baka tayo mag-iwit sa tigil sa billion sila eh. Jumingil lang tayo. Ayun pa Iran. Almost all of the signs written in Psalms, written in Matthew, and written in Luke, nagaganap na. Mga great tribulation. Lilindol, dahil na pestilence, COVID, lumilindol, at ang gera, ay makapangyarihan ng itong Persia. Ano yung Persia? Iran. Dati Iraq, ang Babylonia, di ba? Napatigil, kailangan nun, dadating na ang Panginoon, at nandun na yun, nandun yung Iraq. Kasi sa Saddam Hussein naman, nahuli naman. Ngayon, bagamat nautas na yung mga pinuno ng Iran, may bumapalit. According to sa prophecy ng 2006 ni Kenneth Hagin, talagang magaganap na ito. Kaya be prepared. Maghanda po tayo. Handa ba tayo? Sa mga nagpapasuso, sa mga may para kailangan natin protection. Di ba sabi sa Bible? Pero walang dapat katakutan kung tayo tapat na naglilingkod sa Panginoon, kasama natin ang Diyos. Amen. And if God be for us, who can be against us? Kung ang Diyos ay pangit sa atin, sino laban sa atin? Huwag babalik ka rin. Kung ang Diyos laban sa iyo, kahit sino Poncio Pilato lagutan mo, wala magagawa. Huwag kang lalayo at tatalik sa Panginoon. Kinakilala mo siya. Lalakad ka may kalungkutan, may kalumbayan, at dahil sa payo sa mundong ibabaw, kung lalayo ka pa sa Panginoon, wala tayong magagawa. Pero kung siya pangit sa atin, sino ang laban sa atin? Higit pa tayo sa mga nagtagumpay kay Kristo na kaloob na kanyang buhay sa atin. Kaya si David, na siya nilulusog, ano pong ginawa? Hindi siya tumakbo. Habol. Hindi siya nagpahabol. Kundi, nang tumatakbo na si Goliath, tumakbo din siya papalapit kay Goliath. Nilagyan ng bala ang kanyang tirador. Diba tirador namin, di ba? May awit dito eh. Isang batang paslit, pangalan ay David, marunong manalangin, at saka umawit. Isang tawag sa amang Diyos, si Goliath nalagot. Kapatid, ang nagtitiwala sa Panginoon, hindi niya bibigyan. At nanapalaka kay Jesus, hindi mapapaya paglapit sa Panginoon. May nakala siyang tagumpay at may nakala siyang pagpapala sa buhay. Kaya ba tiwala mo? Kaya ba ang pag-asa mo? Minamahal ba ang Panginoon? At ang nagmamahal ni Jesus, yung sumusunod, naglilingkod na buong katapatan sa Diyos. Sa pag sinabi ng John 4:21, ang nag-iingat na aking utusan ay siyang umiibig sa akin. Siya iibigin ko at iibigin siya naman. At ako ay gagawa sa kanya na kayang magaling. Manifesting excellence, divine intervention, miracle. Ang hindi magagawa ng tao, magagawa ng Diyos.
Gipit na gipit na buhay mo ngayon? Ang laki ba ng bayarin mo? Maiinit na bahay mo? O sakyan mo? Wala ka na magawa. Pinadadaan ka ng Diyos dyan para sa Kanya ka magtiwala. Sapagat gusto ng Panginoon, ikaw ay tanging maglalaklangan ng buhay sa Kanya sa pagtiwala. Kaya pag kami kagipitan, hahatakin na ang kotse mo, hatakin na ang bahay mo. Wala ka na magawa. O makukulong ka dahil sa utak mo. Ano gagawin mo? Magwawala? O magtitiwala? Magtiwala at maglingkod sa Panginoon. Trust and obey, for there's no other way to be happy with Jesus but to trust and obey. Diba awitin natin? Magtiwala, sumunod kay Jesus, ito ang tanging daan sa maligayang buhay. Trust and obey, for there's no other way to be happy with Jesus but to trust and obey. Magtiwala ka, kapatid. At sumunod tayo sa Kanya. Maglingkod tayo lubusan. Maging masipag pa tayo sa paglingkod sa Panginoon. Pagka may gawain ng Diyos, may prayer meeting, be there. Dapat nandun ka. Huwag ka magpaliban. Sa pagwakas, kapatid, marami pang usana. Hindi ko na nagdala yung mensaheng talatalo pa na iba ang Diyos na paghatid sa akin. Kapatid, be GPAS and GLL. Ano yung sabihin? Kung may GCAS, wow. Ano yung GCAS? Sa cellphone? Padala mo sa GCAS mo. Di ba? Ngayon naman, gusto ng Panginoon, maging GPAS tayo. G-F-A-S-T and GLL. G stands for good. F, faithful. A, available. S, submissive. T, teachable. G again, maging generous tayo. Una na yung good kanina. L, loving. Another L, maging loyal tayo sa Panginoon at sa ating mga leader ng church natin. Kaya, GPAS. GLL ka. Maging good, faithful, available, submissive, teachable tayo. Servant of the Lord. Ganun ba tayo? Good servant ba tayo? Faithful ba tayo? Tapat ba tayo sa Panginoon? Wala ba tayo tinatago? Baka may reservation pa. Pag Sunday, kay Jesus. Mamayang hapon, sabungan. Amen? Pag Wednesday, wow, prayer meeting. Pag Huwebes, majong. Nagtatayo ng hollow blocks na walang simento. Pong! Di ba? Pag Biyernes, Bible study. Pag Sabado, nasa San Lazaro, ngayon lang na yata, no? Nagkakarera. Takbo, takbo! Wala na sa taan na rin. Napuntahan namin doon sa may Cavite na napunta. No? Kapatid, walang reservation. Ang gusto ng Panginoon, totally, absolutely, exclusively, sa Kanya tayo maglilingkod. Sitagat pa natin. Maging tapat tayo sa paglilingkod. Sapagat bawat gawa natin, nakikita ng Diyos. Wala tayong matatago, wala tayong malilingid sa Kanya. Baka umaawit tayo ng papuri sa Panginoon. Nilulhati natin siya, Panginoon, kay buti mo sa amin. Ikaw lamang ang tangi ko sasambahin. Aawitan kita at pupurihin. Pero pagtapos nagawa niya yun, nandun na sa dulong bayan. Saan yung dulong bayan? Beer houses yun.
Ba, umaawit yan, ganun. Hawak ko ay di. Hawak ko ay di. Habang umiinom, nagpapakalasing. Umaawit sa Lord, tapos umaawit din sa libutan, nasa beer house, katabi alak, katabi ng chicks. Hello. Bata-bato sa langit, tamaan, pinagpala. Hoy! Gising! Magbago ka na! Kaya kapatid, hindi natin kaya baguhin sarili natin. Hindi tayo mapaglilingkod at lubos sa Panginoon. Kailangan natin ang tulong niya. Kaya sabi na awitin ulit, every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Paano? Kinakailangan read your Bible. Prayer every day. Prayer every day. Read your Bible. Prayer every day. And you grow. Grow, grow. Lalago ka. Yun ang sikreto. Hindi mo kaya baguhin ang sarili mo. Pero kayang baguhin ang salita ng Diyos at ng ating Panginoon buhay natin. Di ba? Ba't natin? O, hindi ko kaya baguhin ang sarili ko eh. High school pa lang ako, talagang ambay ko na eh. No? Nakasama ako sa fraternity. Kala kasi Lasal High, may dumating na taga-UP, kaya member ako ng APO. APO, ano yung APO? Alpha Pi Omega. Binugbog kami doon, kala ko sama sa hazing bilang officer. Eh, matigas pa ganyan ko kasi mahilig ako magbaras. Ano yung baras? Umiikot. Paikot-ikot gano'n. Tapos, 7, 8, ganyan, no? 9. Tapos, alam niyo ba yung ano? Pagka nakabitaw ka, pakidyaryo, patay. Eh, ayun, nandun doon. Eh, purihin ng Panginoon. Binubugbog akong ganyan, hindi na tinatablan. Sawa-sawa nakasumpok sa simula ko, no? Aba, purihin ng Panginoon, sabi ko, babawi ako. Kami naman naging master. Ayun, salbahe kami. Puros gugulo sa Rizal High. Puros pag-aaway kami doon. Kasi, ang yabong eh. Ang daming kabrad, no? Pagka pala kabrad mo, away nila. Eh, purihin ng Panginoon, nagpatuloy sa salita ng Diyos. At nakita ko, minsan, yung kaibigan ko, hindi member ng aming fraternity, bububugin, sabi ng aming master, dulungan nyo, boksingero yun, magaling eh. Lahat ng aking brother, isang lapit, suntok, tiwarik. Tulog agad, isang suntok, tiwarik. Sabi ko naman, pagka ako lumapit dito, kaibigan ko ito eh. Sino kakampihan ko? Kinampihan ko ang Diyos. Sabi Panginoon, hindi ako makasali niya. At buhat noon, nakita ko, mas mahalaga, hindi yung brother mo sa frat, ang sarap kasama ng brother mo sa Panginoon. Amen. At nalito kay Pastora kanina, nag-i-enjoy mga brother natin sa basketball. Sabi niyo naman kami. Puros Jolens na naman din eh. Saka bilyard. So kapatid, pagpalakas katawan din yun. Kasi spiritually, physically, mentally, kailangan healthy tayo. Para pagsunod sa Panginoon, wow! Kasabi sa atin ng Diyos, good and faithful servant. Eto reward mo. Tandaan mo, hindi walang kabuluhan ang paglilingkod sa Panginoon. May gantimpala ang tapat at masigasig at masipag na naglilingkod sa Panginoon. Sabi pa sa talata, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain, the Lord. Ang inyong paghihirap, ang inyong sakripisyo, ang inyong paglilingkod, hindi walang kabuluhan. Antayin mo, may gantimpala ka sa Diyos. Tapat ka ba sa paglilingkod sa Panginoon? Kung worshiper ka, dumadating ka ba sa practice ninyo? Nag-pray ba kayo? Nag-devotion muna para yung anointing ipadadali na sa kongregasyon. Sa kagamit ng Panginoon. Tagapagwalis ka ba dito? Taga-gardener ka? Gawin mo para sa Panginoon. Ano mang gagawin mo? Sa salita o sa gawa, gawin mo lahat para sa Panginoon sa Kristo. Magparami pa tayo ng mga anak ng Diyos. At mabawasan ang anak ng Diyan. Nagagalak ang Diyos pag nakapagdala ka ng maraming kalo sa Panginoon. Tapikin mo katabi mo,
sabihin mo, simulan na natin. Let's pray for them. Once again, Lord, thank you so much for delivering your message to your people, O God. I know, God, it will not return empty. But their lives, O God, will become instrument, O Lord, of your mercy, of your love. And many, O Lord, shall be saved and shall be added to your church into this place. And I know, God, there will be great harvest of souls that shall be entrusted to them together with the leading of the Holy Spirit and with the leading of their leaders, pastora, O Lord. I pray that you will continue to touch their lives and release your anointing power. Not just anointing, but the double portion of anointing power, that they may be used mightily, O God, to reverberate and proclaim the gospel to every place that you will send them. Kaya Panginoon, hayaan mo po, patuloy na maging kapuri-puri ang buhay ng bawat sa amin sa dakilang pangalan. Ang iyong mga anak dito sa dakil ito, patuloy magbibigay ka sa dakilang pangalan mo, Panginoon. At patuloy, O Diyos, patawarin mo kami kung kami minsan naging complacent. Ngayon, Panginoon, higit sa dati, kami maging masigasig, masipag, hindi makikilos, hindi makitinan. Gagawin namin ang iyong kalooban sa tulong mo at kapangyarihan. At patid namin, Panginoon, sa paggawa namin, pagkakatiwala mo kami na maraming aming kaluluwa sa impanan. Mapupuno ang iglesia mo ito, ang simbahan mo ito, at ang marami pa na matatayang simbahan pa sa pangitan ng buhay nila. At kung magkagayon, pangako po, ang kanilang pagkapagal, hindi walang kabuluhan. Gagantin pala ang ubus na, Panginoon. Higit sa aming inisip, higit sa aming hiningi. Kaya Panginoon, akapin po sila, padamang hindi sila isa. Ikaw po ang kasama. At patuloy, Panginoon, sila po lahat ay iyong kalulugdan at kasisihan. At sa pag-alakan, dadaloy ang malakas na pangatawan, ang malakas na pinansyal at material, ang malakas na relasyon sa bawat isa. Kaya Panginoon, salamat po, mahal ka namin, at ikaw unang umibig sa amin. Sa pangalan ng Jesus, everybody say, Amen! Hallelujah! Ayun, may galo pa sa labi. Ayun, may galo pa sa labi. Ayan po, inaanyan mo po ang bawat isa. Tumayo at ating pong awitang muli ang ating Panginoon. Yes, Lord. Sabi mo nga, Panginoon, sa iyong salita, na sa aming bawat pagsunod, Panginoon, ay hindi magiging walang kabuluhan. Kaya lang, Panginoon, patuloy na turuan mo kami maging tapat, magpakasipag sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Yes, Lord. Yes, Jesus. Kaya, Lord, gamitin mo yung buhay na meron kami, yung talento na meron kami, Panginoon, para patuloy na maitaas ang dakila mong pangalan, maparangalan, Panginoon. Yes, Jesus. Hallelujah, Lord. Susunod kami, Panginoon, sa nice. Sa pangalan
special number po. Ay, hindi. Sigma. Sa ibang Sigma. Sa Look, I got a roof and a bed, a couple groceries to stay fed. I've got a phone and clean water, and some shoes when I wanna go farther. Today I've got so much to be thankful for. I woke up this morning thinking, thank you, Lord. I mean everything. To be thankful for. Yeah, hey, I have lights and a fan. People who know who I am. I have a car and clothes. Got some pans that can cook on a stove. I have the sun in my lungs, and a weakness that I get to clean up. Most of all, one thing's true. Jesus, I'm grateful. Today I got so much to be thankful for. I woke up this morning thinking, thank you, Lord. Giving me everything I could ever need. I've got so much to be thankful for. One more time. Today I've got so much to be thankful for. I woke up this morning thinking, thank you, Lord, giving me everything I could ever need and more.
Okay, naiyak ko na tayo po natin kung ngayon manalangin. Para po sa ating lights and offering. Ayan po. May malit lang po akong, may silang pong testimony sa kabutihan po ng ating Panginoon. Actually, nung Sunday sana, si Kuya Larry talaga gusto kong mag-testimony kasi sa kanya gumawa ang Lord. Kaya lang po, alam niyo po yung asawa ko. Medyo behave. Takot sa akin siya. Di po, ayun. Siguro po sa iba, maliit lang na bagay. Pero sa amin po mag-asawa, lalo na kay Kuya Larry, katagumpayan po, no? Kasi po nung nag-apply po siya ng professional para sa driver's license niya. Which is po, 2 beses po siyang nag-fail. So, hindi siya makapasa. So, syempre, pag nagpalakad ka ngayon, libo-libo. So, ayun po, nakikita ko yung pag nag-chat siya na nakakalungkot naman, mother, di ako nakapasa. So, ayun po, nandun na, imbis na malungkot din ako, mas nagtitiwala po tayo sa Panginoon. Kasi sabi nga po, lahat ng bagay pinagkalakit-lakit ng Panginoon para sa ikapuputi natin. Ayun nga po, na yung babalik siya ng Thursday, nung last time, sabi niya ba, magte-take daw siya ulit. So, nung Wednesday na gabi, nag-isip ako ng 12 midnight. Hindi ko po alam kung bakit. Then, nag-pray po ako kay Lord na bukas pala babalik siya, magte-take. So, pinag-pray ko po siya, yung wisdom na galing kay Lord. Yung, hindi niya po kami pinapabayaan, no? Sabi ko nga, Lord, naglilingkod siya sa'yo eh. Ginagamit mo siya sa gawain niya, which hindi po hayang mapahiya yung anak mong naglilingkod at nagtitiwala sa'yo. Nakikita ko po kasi design ng heart niya na gusto niya talaga maging pro. Kasi marami pong privilege kapag pro yung license mo. So, yung hindi po limited. So, thank you kay Lord kasi nung time po na yon, nagpipray pa rin ako habang nasa biyahe kami, hati niya ako papasok hanggang pagpunta niya doon. Hanggang nag-chat po siya, nakapasa na siya. Kaya, alam mo po yung disappointment, nandun po yun eh. Yung breaking point mo na parang ayaw mo nang ipagpatuloy. Pero ang Lord po, tulamin na yung breaking point mo yun, yun din po yung breakthrough mo, no? Kaya po yung mga simple na answered prayer po ng Panginoon sa atin ay maliit man po sa iba, pero sa atin ay katagumpayan po yun, no? Kaya patuloy po na tayo po ay magbalik ng pasasalamat sa ating Panginoon. Lord, maraming salamat po sa patuloy na pagpapala at biyaya sa aming Panginoon. Lord, salamat po sa trabaho. Salamat sa mga privilege po, Lord. Salamat sa provision, Panginoon. Salamat, Lord God, sa mga pagpapalo at pagpapala, Panginoon. Salamat, Lord God, sa mga taong magbibigay, Panginoon, para sa iyong gawain, Lord God. Patuloy, Panginoon, na magamit po ito sa iyong sambahan, Panginoon. Patuloy, Lord God, na makilala ka, Panginoon. At patuloy, Lord God, na makita yung mga gawa mo, Panginoon. Lord, sa lahat po ng mga kapagbigay, patuloy na pagpapala, Panginoon. Patuloy na kaligtasan, Lord God. Patuloy, Lord God, na hindi po mawawala ng bawat pitaka ng bawat pagbibigay, Lord God, sa iyo, Panginoon. Lord, salamat din po sa patuloy na magandang kalusugan, Panginoon. Wala kami sa panig na karamdaman, Lord God. Ganun din, Panginoon, sa mga hindi makapagbibigay, Lord God. Patuloy, Lord God, na bigyan mo sila ng provision, Panginoon. Patuloy, Lord God, na yung wisdom, Panginoon, kung paano po sila magkakaroon ng income, Panginoon. Lord, lahat po ay nagsisimula sa wisdom, Panginoon. Lord, patuloy, Lord God, na iparanas mo yung pagpapalang nag-umako na nagmumula sa iyo, Lord God. Patuloy, Panginoon, na sa iyo na pinabalik ang mataas sa pagpulpa. Salamat sa tayong pangalan mo lang ng Jesus. Thank you.
birthday. Happy birthday. Nandito po kayo sa lugar. Nadaya mo ng batang closing. Salamat sila sa Panginoon. Sama-sama tayo. Sino pa po may birthday? Thank